Hello, 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 hello. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, kumusta? Meron na naman tayong isang pag-uusapan dito na verse. Ito ay sa Book of Jeremiah 48 verse 10. Ito yung sabi niya, "Cursed be he that doeth the work of God deceitfully, and cursed be he that keepeth his back keepeth back his sword from the blood." Ayan, so ano bang ibig sabihin nito? Bali, ang pagkakaintindi ko dito is yung parang consequence kapag matigas ang ulo natin. Ganun ba? Yung kapag hindi tayo willing na gumawa ng kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Tulad kapag 'di ba, ang Biblia punong-puno ng utos, tapos tayo, ilan ba doon sa mga utos na yon ang nagagampanan natin? 'Di ba? Yun yung tanong ko sa sarili ko eh. How obedient I am. Yun. Kaya isa na naman itong verses na nakakagilty. Kasi like for example sa akin mismo, personally, parang minsan napapaisip ako, ano nga ba ang nagagawa ko? Ano nga naman ang nagagawa ko para kay Lord? 'Di ba? Sa lahat ng mga ginagawa niya sa akin na kabutihan, mga blessings, ganon. Tapos ako, ito, parang wala pa rin tag nito. Wala pa akong nai-establish na ministry. Yun yung eksaktong feeling ko sa ngayon nung nakita ko itong verse na to kaninang umaga. Kasi tag nito, parang napapaisip tuloy ako, kailan naman ako magkakaroon ng parang yung ministry ba talaga yun na magiging parte na ng araw-araw na buhay ko. Kasi tignan nyo to mga kapatid, binanggit niya talaga ang curse, 'di ba? So biblical talaga ang curse. Kapag masyadong matigas na yung ulo natin, yun yung gusto kong i-voice out sa video na to, na sana in the near future maka-establish tayo ng yung ministry ba natin. Kasi hindi kasya yung linggo-linggo tayo sa simbahan, nagdadasal naman tayo, okay yun, pero sa mga salita ng Diyos, marami talaga tayong dapat gawin. Yung effort ba, ganon, yung sakripisyo ba para kay Lord. Yun yung parang guilt ko sa verse na to. Yun, mga kapatid, sana kayo rin, kung gusto nyong kung may mga realizations din kayo sa mga verses na napag-uusapan natin, pwede po kayong mag-comment sa baba para magturuan ba tayo. Kasi ako, I love learning from other people. Kaya itong pagbi-video ko, parang outlet ko lang ito talaga, kasi ang buhay ko talaga is online. Hindi ako masyadong naglalalabas. Wala akong masyadong maraming taong nakakausap. Kaya parang ang naisip ko talaga, the way to reach out other people ay eto, mag-video. Ganon. Tapos kayo na nagtsatsaga na makinig sa akin or nanonood dito sa mga ina-upload ko, malaking bagay na sa akin yun. Malaking pasasalamat ko, kasi at least parang parang ito na yung parang normal na sa akin yung ganito na camera lang ang kausap ko, ganon, kaharap ko,
pero may mga nakikinig. Kayo yun. Maraming salamat. At kung may mga nasasabi ako dito na parang sa tingin nyo lumilihis, pwede naman po ninyo akong pwede naman kayo mag-comment dyan sa comment section. Kasi ang pag-upload ko dito sa YouTube ay hindi para sabihin na ito ang tama, ito lang ang tama. Hindi po, na nag-voice out din lang ako ng kung ano ang nasa loob ko, ganon, parang outlet ba, ganon. Pero willing din ako na matuto mula sa inyo, mula sa mga nakikinig sa akin. So yun mga kapatid, maraming salamat ulit sa inyo. Magandang gabi.